So hello, what's up mga idol? Welcome ulit for another content and for today's video, ayan, if a first impressions review natin, yung bagong announce at bagong labas ngayon na Samsung smartphone which is a Samsung Galaxy A37. So tara, pag-usapan natin. So again, this is not a full review. Ito po ay first impression review. Ito ay nagbibigay ako ng mga opinion sa bagong labas na smartphone, yung kanilang price, specs, and availability, and of course, discount voucher dito sa ating video. So kahit na wala pa yung smartphone mismo, pwede tayo magbigay ng saloobin based sa kanyang specifications. And very familiar naman tayo sa mga specs nito. Nagamit na natin yung specs nito sa mga ibang brand. So, kumbaga malaking tulong din sa mga ibang consumers natin itong gagawin nating video, okay? So, again, bibili rin tayo ng A37. Stay tuned lang mga idol. Marami pang naka-line up na review units natin. Pero iisa-isayin natin yan. Pero habang wala pa yung unit, at isa kapagbigay na ako ng opinion ko dito sa smartphone na to, na syempre malaking tulong din sa mga ibang consumers natin. So, ang pinaka-question, ano nga muna ba ang SRP ng A37? Medyo nakakalungkot lang. Ang taas na ng presyo niya. Yung A37 ngayon, kapresyo niya yung A56 last year SRP. Dahil yung 8GB 128 neto is 26,000 pesos. Grabe. Sobrang mahal. At ang 8GB 256 neto is 28,000 pesos. Ang laki agad ng pinatong ni Samsung pagdating sa SRP netong A37. Pero magandang balita, dito sa online, mura nyo lang makukuha ang A37. So according dito sa official store ni Samsung ngayon, ang A37, pwede siya makuha na naglalaro sa 23 to 24,000 pesos. Mas malaking discount compare bibili nyo sa offline stores. And yung 256, naglalaro sa around 26,000 pesos. So again mga ka-J-Vlog, dito na kayo bumili sa ating product link kung interested kayo bumili ng A37. Pero no worries, ilalagay ko rin yung link ng A36 dahil sobrang mura na lang ng A36 ngayon dito sa ating product link dahil ang laki rin na makukuha yung discount, okay? So, pag-usapan muna natin yung overall specifications ng Samsung Galaxy A37. So, unang-una dyan yung kanyang screen. So, meron siyang 6.7 inches Full HD Plus 1080p resolution with Super AMOLED display panel with Corning Gorilla Glass Victus Plus protection, a 1900 nits of brightness at 120Hz screen refresh rate siya. Siyempre, out of the box yung OS niya is Android 16 with One UI version 8. The processor naman, it is powered ng Samsung Exynos 1480. Medyo, magiging tayo dito sa processor nito dahil doon sa A36 ay Snapdragon na sobrang favorite ng mga consumers natin. Dito bumalik sila sa Exynos. 4nm processor, octa-core CPU, 2.75 GHz, and an Eclipse 530 GPU. Triple rear camera system na same din sa A36. 50 megapixel main, 8 megapixel ultra-wide camera, and a 5 megapixel macro lens. Support niya ang 4K video recording sa rear. Pagdating sa front-facing camera ay meron tong 12 megapixels. Pagdating sa battery, it is powered ng 5,000 mAh battery capacity. Walang pinagkaiba sa A36. And it is 45-watt fast charging rate, slim box. Wala po itong charger out of the box na medyo nakaka-disappoint of course. And sa protection, it is protected ng IP68, water and dust resistant. So next mga ka-J-Vlog, dito tayo ngayon sa first impressions ko dito sa smartphone na to. Again, pwede po tayo magbigay ng first impression sa mga bagong labas sa smartphone even though wala pa yung smartphone mismo. Dahil very familiar naman tayo sa mga specifications nito. And again, dito sa video na to, makakuha kayo ng magandang discount voucher ng A37. Mura nyo lang makukuha ang A37. So, tap mo yung video, view products ay nandito lang. Mura nyo lang makukuha ang A37 at nandito minsan, nasa baba ng video natin, lulubog lilitaw yan. Mura nyo lang makukuha dyan ng A37 below SRP at meron pa kayong additional discount voucher. So, unang-una natin pag-usapan yung display. When it comes sa display, medyo nakaka-disappoint din dahil same din sa A36. Full HD Plus 1080p, wala man lang pinagkaiba. Even for its SRP, dapat talaga it's beyond 1080p resolution. Even the panel, dapat dynamic AMOLED na siguro ang i-offer nila for that kind of price tag. Pero still, Super AMOLED pa rin. 6.7 inches, same screen size, and even when it comes sa punch hole. Yun lang, parehong-pareho rin. 1900 nits of brightness, medyo mababa for its price. Walang ganun pinagkaiba sa A36 to be honest when it comes sa display na sobrang mas tinasan pa nila yung presyo dito sa A37 mga idol. So again, for that kind of price tag, medyo, alam mo yun, hindi perfect fit mga idol.
Next, yung kanyang operating system. Dito tayo panalo sa operating system, to be honest. It is powered ng Android 16 with One UI version 8 at 6 years major OS update ang kanyang promise. So, 2026, so plus 6 years, 2032 pa to matatapos. So, One UI version 8, so hanggang One UI version 14 to, di ba? So, napakatagal mga idol. Longevity-wise, hindi naman ang nilalaban talaga ni Samsung compare sa mga ibang competitors. Pero again, ang mga ibang Android brands ngayon nag-step up na when it comes sa OS update. Karamihan na na-update na ng ilang taon. Pero pinakamatagal na napapansin ko, Xiaomi and of course, Samsung. Okay? And One UI version 8.0 for me, or 8.5 na dito, is very clean UI. Napakaganda, very secure dahil sa Samsung Knox. Yan yung isang pinaka-favorite ko na operating system ng Android is One UI dahil talagang secured ang inyong mga documents, files, at marami pang ito. Camera, medyo nakaka-disappoint. Wala rin pinagkaiba sa A36, triple rear camera system, ultra-wide, macro lens, and main camera. At mabababa pa yung megapixel. So sana nilevel up din ang A37 since ang layo nung nilevel up ng price, of course. Comparing sa mga ibang mid-range, medyo huli na ang A37. Itabi mo to sa Poco X8 Pro Max, Tecno Camon 50 Ultra, Vivo V70. Talagang kumbaga camera performance magiging olats ang Samsung when it comes sa mga specs or features na ma-offer ng mga ibang Androids. Camera quality from A36 okay naman. Pero yun, mas better pa rin yung mga ibang smartphones when it comes sa camera performance. So, camera specs nito for its price hindi rin bagay. Yun lang nakakalungkot. Walang upgrade din sa A36. Na yung A36, possible pwede nyo ba ito makuha ng mas mura ngayon 2026. Processor nag-iba. So, from Snapdragon to Exynos. Dati gusto na nila yung A36 dahil naka-Snapdragon. Ngayon binalik nila sa Exynos. Again, Exynos is not bad. Maganda rin naman ang Exynos. Pero I don't know iba ay ayaw pa rin sa Exynos. Sinasabi is not good for gaming, pero syempre mga device naman ni Samsung is merong mga liquid cooling system naman na yan. Gumagawa sila ng way para ma-ease yung heat pag naglalaro kayo. Performance-wise, based on the specifications na ma-offer ng Samsung Exynos 1480, it can handle pretty much ng mga modern games din. So, stay tuned lang, i-game test din naman natin ang Samsung Galaxy A37. The battery is the major disappointing part din ng A37 dahil 5,000 mAh battery capacity pa rin. Walang pinagbago compared doon sa kanyang predecessor din. Comparing din sa mga ibang mid-range ngayon na usually 6,500, 7K, eto nasa 5,000 still pa rin mga idol. So, yun lang. Pero again, when it comes sa battery ng Samsung, maganda rin naman na meron silang solid software optimization when it comes sa battery. Meron silang tinatawag na device usage pattern. Kumbaga pinag-aaralan ng smartphone mo yung paggamit mo sa device at siya yung gumagawa ng way para makatipid ng battery. Pero again, 5,000 mAh battery capacity for ibang consumers is not enough ngayon 2026 kasi karamihan na ngayon ay may mga ibang bagong features na ino-offer, di ba? At ang mga consumers ngayon, masyado na silang demanding when it comes sa battery, which is normal kasi nalilitan na sila sa 5,000 mAh. And the sad part, syempre, when it comes sa Samsung, it's slim box. So, slim box, no charger, pero dito sa Samsung Store online, nakikita natin nag-offer sila ng free charger. And it is 45 watt fast charging rate pa rin. Medyo mababa for its price at 27,000 pesos. Usually, yung mga kalaban niya, it's 100 watts, 90 watts, 65 watts, di ba? Medyo Samsung need to step up when it comes to fast charging rate and battery performance then. The IP rating, medyo nag-improve ng isa lang, IP68 water and dust resistant. Ka-level niya na ang mga flagship smartphones like iPhones and even the Samsung Galaxy S26 Ultra. So, it can be submerged sa water within 30 minutes, fresh water. It is not recommended sa salt water. Of course, wag niyong balakin, lublub to sa dagat. Dahil ang dagat, ang tubig dagat ay merong mga small particles yan na pwedeng pumasok sa smartphone mo na magkakos ng corrosion. Okay? It is recommended for salt, it is recommended for fresh water lang, mga idol. Pwede siya sa swimming pool. I know meron tong chlorine water, meron siyang chlorine, pero saglit lang. Submerge, underwater shot, saglit. It is okay kasi ilang taon ko na yan ginagawa sa mga smartphones ko and so far wala naman pong nasisira. As long as aware ka sa limitation ng smartphone mo when it comes sa IP rating, hindi po masira ang inyong device. So yun mga ka-J-Vlog ang ating first impressions dito sa Samsung Galaxy A37. The pinaka main question, Lods, eto ba ay sulit? To be honest, real talk, medyo overpriced comparing sa A36 na nasa 20,000 segment lang siya noon.
Ngayon, ang A36, pwede nyo siya mabili sa online na mura lang, nasa sa 12 to 14,000 pesos. Still available pa rin yan sa online, mga idol. Nilalagay ko na lang yung product link yan dito. Pero kung gusto nyo talaga ng A37, mura rin naman sa online. Tap mo yung video, view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha. Ang A37, abangan nyo na lang po yung full review, game test and unboxing natin dito sa A37. Bumili na kayo dito sa ating product link. Napakalaki ng discount nyo, up to 1 to 2,000 pesos discount voucher ang pwede nyo pong makuha.